You guys okay? Panibagong mass shooting sa Amerika, nagtakbuhan ang mga estudyante niya ng isang universidad sa Florida matapos ang pamamaril ng isang estudyante. Dalawa ang patay habang isinugod sa ospital ang 4 na sugatan. Hindi sumuko ang 20 anyos na gunman kaya binaril siya ng pulisya. Nasa ospital na ang lalaking suspect. Napagalaman ng otoridad na ang suspect ay anak ng isang babaeng deputy sheriff at baril ng kanyang ina ang ginamit sa pamamaril na inaalam pa ang motibo. Nagbabala ang MRT3 laban sa mga post ng Facebook page na nagbebenta ng beep cards na mayroon umanong unlimited rides. Ayon sa MRT3, fake at hindi nila otorisado ang online ads ng page na Manila Metro. Posible raw na scam ito at hinihikayat ng MRT3 ang publiko na maging maingat sa mga impormasyong galing sa mga unverified source. Nagbabala rin sila sa mga individual na ginagamit ang pangalan at logo ng MRT3 para makapanloko. Sundan lang daw ang mga lehitimong updates at anunsyo mula sa official Facebook page ng MRT3. At ngayong Holy Week, patuloy rin ang ginagawang maintenance sa MRT3. Isa po sa mga tinutukan ngayong Sabado de Gloria ang rail grinding para pakinisin at maiwasang masira at mawala sa forma ang mga riles. Nililinis din ang mga istasyon at kinukumpuni ang mga pyesa sa mga bagon ng tren. Inanunsyo ng Department of Education na sa June 16 na ang pasukan sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa. Magtatapos naman ang school year 2025-2026 sa March 31 sa susunod na taon. Base sa inilabas sa DepEd Order No. 12 Series of 2025, sa June 9 hanggang 13 ang enrollment period at Brigada Eskwela. Mayo nung nakaraang taon ang aprobahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbabalik sa dati at mas pamilyar na June to March school calendar. Pumanaw na ang Philippine eaglet na si Riley matapos ng halos 3 buwang pag-aalaga sa kanya sa National Bird Breeding Sanctuary sa Davao City. Ayon sa Philippine Eagle Foundation, noong nakaraang linggo pa lang ay naobserbahan na ang karamdaman ng agila. Nakita sa x-ray na may mga fracture sa wing joint ang eaglet na posibleng bunga ng underlying bone condition. Sa kabila raw ng mga paggamot sa kanya, lumala at nahirapan sa paghinga si Riley bago tuluyang mamatay matapos ang 3 araw. Sa pagsusuri, nakitaan si Riley ng metabolic bone disease at posibleng impeksyon na nauugnay sa compromised immune system nito. Nagpasalamat ang foundation sa lahat ng nag-alaga at sumubaybay kay Riley na naging simbolo ng pag-asa sa eagle conservation. Si Riley ay anak ng mga Philippine Eagle na sina Sinag at Dakila. At siya ang kauna-unahang Philippine Eagle na nadokumentong unassisted o natural na paglabas mula sa itlog. Ngayong tag-init, pwede raw sulitin ang road trip sa pagbiyahe sa Ilocos Norte. Let's go north sa pagtutok ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Let's go north this summer at sagarin ang bakasyon sa Ilocos Norte. First stop, ang Little Batanes ng Pagudpud. From lush green scenery hanggang sa asul na view ng West Philippine Sea, pwedeng ma-enjoy. Bonus attraction pa ang masisilayang wind farm. From Pagudpud, mag-road trip naman sa Ilocos Norte Apayao Road sa bahagi ng Solsona. Insta-worthy ang pamamasyal dahil sa pine trees at sea of clouds. Relaxing din ang feels ng sasalubong sa iyong makapal na hamog. Kung gustong i-boost ang adrenaline rush, dito ka naman sa sand dunes ng Lawag City. Magpadulas through sandboarding sa maladisyertong buhangin. Dalhin ang tropa at sama-samang makiride sa 4x4 adventure. Sa mga gusto lang ng chill vibes, pwede rin magbisikleta lang. Para sa GMA Integrated News, CJ Torida ng GMA Regional TV. Nakatutok, 24 oras. Pinalaya na po ang 8 tripulanteng Pilipino na na-detain sa Malaysia dahil sa umano'y paglabag sa kanilang batas sa immigration. Ayon sa Department of Migrant Workers, April 11 nang i-detain ng Malaysian authorities ang 8 Pinoy seafarer at 12 Indian crew ng MT Krishna 1. Pumasok daw sila sa Malaysia nang walang mga pasaporte at kaukulang dokumento.
Mabilis naman silang nabigyan ng legal assistance ng ating Migrant Workers Office. Inaasikaso na rin ng DMW ang pagpapauwi sa mga nasabing Pilipino na bibigyan ng financial aid, medical assistance at iba pa. Tiniyak din daw ng Manning Agency na tuloy-tuloy ang pasahod at pagbibigay ng benepisyo sa mga tripulante at kanilang mga pamilya. Sinulit ng ilang Kapuso stars at online personality ang kanilang bakasyon this Holy Week. Ang ilan sa kanila may bago pang na-unlock na bagong achievement in life. Narito ang aking chika. Lovebirds in Siargao, ang peg ng Kapuso couple na sina Gabby Garcia at Khalil Ramos. Enjoy sa kanilang vacation ang Gabriel habang nililibot ang ganda ng isla. Si Gabby, mala PBB version ang kanyang appreciation post kay Khalil. Biro ni Gabby, binigyan niya raw ng 3 points ang boyfriend na may pa-princess treatment sa kanya. Sagot ni Khalil, para raw yun sa weekly budget. TikTok ang bucket list na Egyptian vacation/adventure ni Kapuso actor Sian Lim. Fun and thrilling ang skydiving experience ni Sian with breathtaking views. Kasama ni Sian ang girlfriend na may aesthetic photo with the iconic pyramids as their backdrop. And that's my chika this Black Saturday. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan?